Good day everyone. Ano ba ang pagkakaiba ng pagkuha ng driver's license noon at saka ngayon? So noon kasi ang requirements ng pagkuha ng driver's license ay birth certificate, tapos medical certificate, tapos pupunta ka na sa LTO at kukuha ng student driver's license hanggang sa i-renew mo. Kahit hindi mo alam masyado ang ating batas trapiko. So yun ang pagkakaiba noon. So kumuha ako noon. At actually hindi ko rin alam yung mga ibang signs, yung mga ibang rules and regulation ng ating batas trapiko. So kailangan ko munang i-resource sa ating kaibigan na Google bago ko malalaman kung anong ibig sabihin ng mga signage at mga ibang traffic rules and regulation natin. So noon, kahit hindi mo alam masyado ang mga batas trapiko natin, pwede kang kumuha ng driver's license. So ang pagkaiba ngayon, kailangan muna natin mag-seminar tungkol sa ating batas trapiko para alam natin yung mga rules and regulations ng ating batas trapiko. So, ang requirements ngayon, yung sinasabi natin na theoretical driving certificate. Yun po ay makukuha in any driving school na accredited ng LTO. So, yan po ay seminar. Magsi-seminar muna tayo. Pagkatapos ng seminar, bibigyan tayo ng theoretical driving certificate. Pagkatapos niyan, magpa-medical tayo. Tapos, gagawa rin tayo ng portal account natin. Magla-login tayo sa portal ng LTO para may records tayo doon. So, yung mga ibang kumukuha ng driver's license dyan na walang portal account, alam nyo na, picky ang mga kinuha nyo kasi yan yung mga non-appearance na naman na sinasabi nyo na nagbabayad kayo ng 8,000 to 10,000. Maraming napipiki pa rin. Sayang yung mga pera nyo. Pagdaanin nyo sa tamang proseso, ang kailangan natin ay theoretical driving certificate. So, magsiseminar muna kayo dyan. So, yan ay worth 1,200 to 1,500 sa mga driving school. So, babayaran nyo yun, magsiseminar kayo. Pagkatapos, gagawa kayo ng portal account ninyo, and then, magpa-medical kayo. So, medical, 450 to 500. So, yun ang mababayaran. So, pagkatapos ng medical, pagkatapos naka-create na kayo ng portal account ninyo, at na mayroon na kayong theoretical driving certificate, punta na kayo sa LTO office. At isubmit yung mga requirements ninyo para makakuha kayo ng student permit ninyo. So, yung student permit ay 250. So, yun po ang babayarin ninyo pag makakakuha kayo ng student driver's license natin. So, after 1 month to 6 months to 1 year, pwede nyo nang i-renew ng non-professional driver's license o professional driver's license. So, take note, kailangan po natin kumuha ng student driver's permit natin bago tayo makakakuha ng non-pro o professional driver's license. So, may requirements po ulit dyan. So, di bale, pag magsiseminar kayo in any driving school, ituturo din yung mga requirements o dapat nyong gawin at saka mga fees, yung mga mababayaran. So, take note, personal po ang pagkuha ng driver's license. Personal po yan kasi may pipirmahan ka dyan at saka mapipicture po kayo dyan. So, personal po yan personal. Yung mga wala pang driver's license dyan, kumuha na po tayo para wala tayong problema kung saan man tayo pumunta at para maiwasan ang penalty. So, ayun, ingat-ingat mga ka-checkpoint and have a nice day.